Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayong araw, ang Bible verse na ating tatalakayin ay ang 1 Corinthians chapter 3 verses 10 to 11. So in English Standard Version, according to the grace of God given to me, like a skilled master builder, I lay the foundation and someone else is building upon it. Let each one take care how he builds upon it. For no one can lay a foundation other than that which is laid, which is Jesus Christ. So, sa Magandang Balita Biblia version naman, ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, inilagay ko ang pundasyon tulad ng isang mahusay na tagapagtayo. Iba naman ang nagpapatuloy sa pagtatayo ng gusali. Ngunit dapat maging maingat ang bawat nagtatayo, sapagkat wala nang ibang pundasyong maaaring ilagay maliban sa nailagay na, walang iba kundi si Jesucristo. So, ang main point lang ng Bible verse na ito is yung para sa akin. Kahit ilan pang Christian churches yung i-build natin, ipatayo natin, iisa at iisa lang maaaring maging foundation yan. Hindi yung pera na ilalabas para ma-build yung church buildings. Hindi rin yung mga tao na magpapagawa. Hindi yung mga materyales na magpapatibay nito. Kundi si Lord Jesus Christ, di ba? Kaya nga lagi sinasabi, no matter what we do, or no matter what decisions we make, si Lord Jesus Christ lang ang foundation dapat lagi. So, para mas mapalawak pa itong Bible verse na ito, proceed tayo sa ating teaching. Number 1, Christianity is like a building. So, paano naging like a building? Kasi 'di ba, ang Christianity is, being a Christian is pinapalago natin yung mga sarili natin. Binibuild natin yung sarili natin kay Lord. Paano? Sa pagbabasa ng Biblia, sa pag-aaral ng mga salita at aral ng Diyos, sa pagkilala sa Kanya, sa pag-worship sa Kanya, sa pagde-devotion, di ba? Yung mga gawain ikapupuri niya. Na kagaya ng isang gusali, pinapalago at itinatayo rin ito. So, kapag, di ba, nagpapatayo tayo or nagpapatayo tayo ng building, nagpapalago ng building, di ba, laging may foundation. And sinasabi rito na, especially sa Christian buildings, sa churches, kailangan ang foundation natin ay si Lord Jesus Christ. Kasi kapag siya yung ginawa mong foundation, walang maaaring maling mangyari, di ba? And hindi niya pahihintulutan yung mga bagay na hindi naman kailangan or alam niyang makakaperwisyo lang ng basta-basta sa'yo. And hindi niya hahayaan na tayo, malagay tayo sa bagay na alam niyang hindi natin kakayanin. So, dapat laging si Lord Jesus Christ yung foundation. Number 2, we are all builders with different roles. So, bakit builders? Bakit tayo naging builders? Kasi 'di ba sabi nga sa number 1, Christianity is like a building. So, 'di ba yung building kapag pinapatayo siya, may builder siya. So, sa Christian churches, tayo naman yung builders nito. Since, di ba, pinapagtibay natin yung unity natin sa isang church or yung relationship natin kay God. Kasi tayo yung Christians na nasa loob ng church. So, with different roles daw. So, like for example, sa church namin, may nasa music ministry, may nasa dance ministry, may mga magagaling sa devotion, meron kaming si pastor or si Bishop Eric Rosales, 'di ba, na siya yung talaga namang nag-share ng knowledge niya sa amin every worship. And meron ding mga ushers, 'di ba, yung mga nag-aasikaso, may mga food preparers din kami. So, yun pala yung ibig sabihin nun, no? Lahat tayo, kumikilos tayo sa isang place or katulad sa amin, sa church namin, may kanya-kanya kaming role. Pero iisa lang yung goal namin. Ito yung mag-serve kay Lord and yung papurihan si Lord araw-araw as much as possible. So, sa building naman, di ba, kapag nagpapagawa or ginagawang building, may engineer, may architect, may laborers. So, kagaya lang din sa Christian church, yung building kapag pinapatayo siya is may mga tao rin doon.
with their specific jobs na iisa lang yung layunin, yung mapatayo and mapagtibay yung building na ginagawa nila. So, number 3, the foundation is Christ, the Lord Jesus Christ. So, yun nga, nabanggit ko na kanina. Especially sa topic na to, when it comes to churches, Christianity, dapat ang focus or foundation natin is si Lord Jesus Christ. Di ba nga pasok pa itong devotion video na ito sa series na being deeply rooted with God. So, deeply rooted, kailangan yung hanggang sa pinakailalim, di ba? Kailangan hanggang sa pinakailalim, deeply rooted ka kay God. Hindi lang yung nakikita mo, yung lumalago, hindi lang yung dahon ng mga puno. Kailangan pati yung foundation mo is pinapagtibay mo, di ba? Kasi kasama yan sa paglago. Ngayon naman, proceed tayo sa ating application. So, number 1, edify the church. So, edify meaning pagtibayin. Pagtibayin mo ang church, pagtibayin yung church. So, paano mo pagtitibayin or how will you edify the church? Diba? Kapag ang mga Kristiyano sa loob ng church is lumalago, nag-grow sa presence ni God, lumalago rin yung church as a whole, diba? Kasi, yung mga Christian sa loob is nag-grow, lumalago. So, diba, kapag isang church is ganon, lumalago, makikita mo pa lang diba, kapag kumari, nasa labas ka, tapos nakita mo, parang nag-shine siya kasi makikita mo yung mga Kristiyanong nasa loob is grabe yung alam ng pagsiserve nila kay Lord. So, parang mas nakakaengganyo, diba? Kahit siguro bisita, mapapapasok mo na lang. So, once pinagtibay natin yung church by growing our relationship with God mismo, diba? Unahin muna natin i-grow yung sarili natin, yung relationship natin kay God para mag-grow din yung church. Kasi once lahat ng tao sa church is nag-grow sa presence niya, mag-grow or mapapagtibay din natin yung church, the building itself. Number 2, be a skilled master. So, paano skilled master? So, di ba tayong Christians, we are tasked to disciple, to share the news or the word of God. So, kumbaga, nagiging master din tayo at some point. And we have to be skilled enough, di ba, para gampanan yung role na yun. Paano skilled? Skill na not solely describing our physical skills or yung kakayanan natin mismo, yung sarili nating kakayanan and knowledge. Yung skills na tinutukoy dito is yung skills or wisdom mo pagdating sa Panginoon, yung galing sa Panginoon. Yung skills and wisdom mo when it comes to serving the Lord. So, kailangan, when you share the gospel, when you share the word of God, you should be a skilled master, like spiritually. Skilled Christian master. So, number 3, build on Christ. So, ayun nga, kanina ko pa pinapaulit-ulit and sa past devotion videos ko. Kailangan, kasi parang ano rin to itong number 3, parang yung foundation mo is si Lord Jesus Christ dapat. Kasi nga, build on Christ. So, sa Kanya ka dapat magbi-build. Kasi, kapag siya yung naging foundation mo, kahit ano pang bagyo yan, hindi mawawasak yung i-build mo. Diba? Hindi ka kasi nagtatanim ng basta lang na kung saan. Si Lord Jesus Christ na yan diba? Siya yung creator natin. Siya yung all-knowing. And kagaya nga na lagi kong sinasabi, once siya yung naging foundation mo, hindi niya pa yung tulutan yung mga bagay na wala lang na mangyari sa'yo, yung wala kang makukuha or yung wala siyang maibibigay na revelation sa'yo. Although may challenges na dadating, sabi nga, di ba, huwag tayo umiwas sa challenges kasi dyan tayo natututo. Ang hingi natin is yung grace ni Lord na malagpasan and makonquer yung knowledge, yung challenges na yon kasi in that way, mas matututo tayo and mas makukuha natin yung revelation na ibinibigay or yung lesson na pinaparealize niya sa atin.